Magandang araw! Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang Ang Unang Ligo ni Billy. Kwento ni Kate Mangira Kamau, guhit ni Christine Kahulugan, creative director na si Michael Ross at translation ni Bastin Adrias. Ito si Billy Baboy. Mahilig siyang gumulong-gulong sa damuhan at sa putikan. Gustong-gusto niyang nakahiga habang pinapanood ang mga ulap na dumaraan. Mahal ni Billy ang lahat ng kanyang mga kaibigan, Trina Tuta, Buboy Paka, Kitty Conejo at Cookie Camping. Buong araw silang naglalaro, naghahabulan sa damuhan, gumugulong sa putikan at nagtatampisaw sa batis. Ayaw ni Cookie ang nadudumihan. Kung kaya'y agad-agad siyang pinaliliguan ng kanyang nanay pagka-uwi agad sa bahay. Ikinahihiya niya ang pagiging marumi, kaya nagpasya siyang manatiling malinis palagi. Si Kitty naman ay maraming kasama sa bahay. Nakatira siya kasama ang kanyang mga lolo't lola, mga magulang at 17 kapatid. Dahil marami sila sa bahay, tulong-tulong sila sa pagpapanatili ng kalinisan. Sina Trina at Billy ay mahilig gumulong-gulong sa putikan. Gustong-gusto nilang patalon-talon sa sapa at sa putikin ng paulit-ulit. Naghahabol din sila ng mga paru-paro, kaya naman napuno ng dumi ang balahibo ni Trina. Kapag umuwi naman si Billy, patuloy lang siyang nakikipaglaro kasama ang kanyang mga kapatid. Pagkatapos ay dumidiretso na siyang matulog nang hindi naliligo. Gawain din ito ng kanyang buong pamilya. Komportable siyang matulog kahit marumi ang damit at sapatos. Tuwing umaga, si Billy ang nauunang lumabas ng bahay para maglaro muli. Bago pa makapagmumog o makapag-almusal ang mga kaibigan niya ay naglalaro na si Billy sa bukiran. Kung ano-ano ang kinakain ni Billy. Mula sa plastic at papel na nakikita niya sa daan hanggang sa putik na ginugulungan niya. Pumupunta siya sa mga basurahan ng iba't ibang bahay para maghanap ng pagkain. Pati na ang mga dahon at mga bulok na prutas na nahulog galing sa puno ay kinakain niya. Madalas sumakit ang kanyang tiyan, pero sanay na siya. Pinagsasabihan siya ng kanyang mga kaibigan sa pagkain ng marumi. Pero hindi siya nakikinig. Palagi siyang gutom kaya kinakain niya ang lahat ng nakikita niya. Billy, alam mong kailangan mo munang maghugas ng kamay at tiyakin na malinis ang pagkain bago ito kainin, di ba? Tanong ni Kitty. Oo, pero ang sarap kasi ng pagkain. Malinis man o hindi. Isang lugar lang naman ang pupuntahan yan, sagot ni Billy. Minsan ay tinanong rin niya ang kanyang nanay tungkol dito. Pero kahit siya ay hindi nakikita ang kahalagahan ng malinis na pagkain. Katulad ni Billy, gawain din niya ang kumain ng kahit ano, mapabasura man, damit o kahit dumi ng kalabaw. Para raw itong gamot, sabi niya. Isang araw, habang naglalaro ang magkakaibigan, may naamoy silang hindi maganda sa paligid. Nagsimula silang amoy ng sarili at ang isa't isa. Nang napalapit sila kay Billy, napansin nilang sa kanya nang gagaling ang mabahong amoy. Billy, ang baho mo! Sigaw ni Cookie habang tinatakpan ng ilong. Billy, sabi naman ni Kitty habang lumalayo. Hala, Billy, kailan ka huling naligo? Tanong ni Buboy. Ligo? Natatawang sagot ni Billy. Bakit pa ako maliligo kung marurumihan lang rin naman ako? Sagot ni Billy. Wala rin namang naliligo sa pamilya ko. Kailangan mong maligo para mawala yung mikrobyo sa katawan mo. Para na rin malinis at presko ang pakiramdam, payo ni Kitty. Hindi totoo yan, ayos lang naman ako, pilit ni Billy. Alam ng mga kaibigan ni Billy na kailangan nila itong gawan ng paraan.
Hindi nila kayang makipaglaro kasama si Billy dahil sa amoy niya. Kinabukasan, naghanda ng malaking palanggana, madaming sabon at bingko sina Kitty, Trina at Buboy. Dali-dali nilang itinago ito kay Billy. "Billy, tara! Laro tayo!" sigaw ni Trina kay Billy na naglalarong mag-isa. Dali-daling tumakbo si Billy na papunta sa kanyang mga kaibigan. Nagkunwari muna silang nakipaglaro sa kanya habang pasimpleng inilabas ni Trina at Buboy ang palanggana, sabon at bingko. "Dali, Billy! Talon ka dito!" sigaw ni Trina. Ang akala ni Billy ay naglalaro pa rin sila kaya't dali-dali siyang tumalon sa palanggana. Tulong-tulong nilang pinaliguan si Billy hanggang sa malinis na ito. "Ang sarap naman nito sa pakiramdam," sabi ni Billy habang kinukuskus ang kanyang balat. "Ang sarap sa pakiramdam," sigaw ni Billy habang pinapatuyo siya ng tuwalya. "Ayan ang pakiramdam ng bagong ligo," sagot ni Kitty. "Pinaliguan ninyo ako?" Natatarantang sigaw ni Billy. Hindi siya magpakali at ikot ng ikot. Natutuwa siyang malinis na siya. Pero hindi niya gusto na ginawa nila ito nang walang paalam sa kanya. "Billy, uminahon ka. Hindi ka pa natutuwa na malinis ka na?" tanong ni Cookie. "Natutuwa naman. Ang presko nga sa pakiramdam. Hindi ko inakalang nagugustuhan ko ito." Kalmang sagot ni Billy. "Ganito pa lang pakiramdam kapag malinis ang katawan mo. Kailangan kong ibahagi ito sa mga magulang at mga kapatid ko," sigaw ni Billy habang tumatakbo pa uwi sa pamilya niya. Bilib na bilib ang pamilya ni Billy kaya't mabilis silang tumakbo palabas. "Kami rin! Paliguan niyo rin kami!" sabay-sabay nilang sigaw. Ipinakita ng magkakaibigan kay Billy at sa kanyang pamilya ang tamang paraan ng pagligo at pagsisipilyo. Tulong-tulong din nilang nilinis ang kanilang bahay. Tingnan niyo naman kung gaano tayo kalinis. Ang gaganda ng mga balat natin at ang bahay natin wala ng kalat. Ang bango at ang ganda ng malinis na kapaligiran. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag malinis ang lahat. Ngayon, naiintindihan na ni Billy at ng kanyang pamilya ang kahalagahan ng pagiging malinis. Hindi lang sa sarili, kung hindi pati na rin sa kapaligiran. Mula noon ay hindi na nila hinayaang bumalik ang pagiging marumi sa kanilang pamilya. At dito nagtatapos ang ating kwento. Sana ay lagi kayong maging malinis sa kapaligiran at sa katawan. Maraming salamat! Bye!